that level of safety na wag na ako maaksidente. Pero wala akong bulletproof na kotse, hindi ako nag-bulletproof vest, hindi ako Matanong ho namin, ang inyong nagawa na para sa bayan, ano yung maituturing ninyong pinakamahalaga na proudest kayo? Well, ang proudest ko ay nabasa ko sa dyaryo ngayon. Dahil sa team effort namin sa BND at saka sa AFP, positive 30 yata ang trust rating ng agency. It's from insignificant to moderate na yung nikilalang rating. At hindi lang naman ako, pero marami na nakasama ko sa departamento at saka sa AFP na tumulong naman na gumawa doon. Kasi dito ko talaga binuhos lahat ng kakayahan ko sa BND at saka lahat ng effort ko sa 2 years and 4 months. Okay. Maraming salamat po mamaya sa pagbalik ng kandidato. Susuriin na natin ang platapormang inihahain ng kandidatong si Gilberto Chodoro. Ang sabi nila, ang medyo kahinaan ng inyong plataforma, parang more of the same. Ibig sabihin, ipagpapatuloy kung ano yung kasalukuyang nagaganap at baka hindi naman lahat yun kaaya-aya o maayos. Parang programang halos hinalaw daw sa programa ng Arroyo Administration. At para po sa ating average questions, eto na po, susuriin natin at alamin ang platapormang inihahain ng kandidatong si Gilberto Chodoro. Bawat tanong po ulit, Secretary, may 30 segundo aming ibibigay para po masagot nyo. May 10 issue aming bibigay. Pakisabi po kung anong konkretong programa na inyong gagawin. Una, edukasyon. Basic education reform kasi hindi aligned ang ating mga high school graduates sa international standards. Introduction of literacy sa preschool education sa mga daycare workers. Pangatlo, student loan program para sa ating mga college student. Healthcare. Universal participative healthcare. Gawing mandatory ang healthcare sa lahat ng Pilipino, whether sa private healthcare providers or public. Isama mo yan sa isang sistema para lahat pwedeng mag-contribute yung may kakayahan. Mas malaki ang risk. Eka nga. So, spread the risk. Hindi mas malaki risk. Spread the risk so that there will be more funds for the poor and the needy. Pabahay po. Utuloy natin yung housing program ng gobyerno sa affordable housing para sa kanilang sa kanilang mga pamilya. Pero unang-unang dapat tutukan diyan sa housing din ay ang dapat i-relocate natin ng mga kapatid natin na vulnerable, yung mga nakatira sa tabi ng waterways at sa estero. Ang housing hindi magsasucceed kung magre-relocate ka lang at walang opportunities na magtrabaho sila sa kalapit na relocation sites. Babalik yan at babalik yan. Wala daw kayong malinaw na programa sa corruption? Ang malinaw na programa dyan ay numero 1, mahigpit na pagpataw ng batas. Kaso yan ay hindi systemic yan eh. Ang systemic sa tingin ko, kailangan i-reduce mo yung temptation by making the lot of yung public officers natin better. Dapat makaresist ka rin ng temptation eh. Balansyado dapat yan eh. Kung hindi, an ounce of prevention is worth more than a pound of cure. Hindi yan ang nangyayari ngayon sa public system. Secretary, sa environment, medyo lang po na daw ho na walang programa yata na bago dumating ang Ondoy at Peteng, ang ating DND at National Disaster Coordinator. May mga programa na yan, ang disaster risk management awareness. Kaso ayon sa batas, ang number 1 dito ay ang local government units. Kaya nga, may bagong batas na magsisynergize na nito talaga. Giving more power to the local government units para gumastos antes bago magkaroon ng disaster. Tapos may isang national government agency na may kapabilidad talaga na tumutok dito. Dalawa pong usaping pera, yung taxes at pork barrel. Ano ang inyong gusto? Unang-una malo yung taxes, as much as possible, wag na tayong pumataw. Pero baka hindi natin maiwasan. At sadly speaking, consumption taxes na naman yan. Ngayon, yung pork barrel, basta identified yung mga proyekto, it is a good stopgap measure habang ang mga local government units wala pang kakayahan na gumawa ng mga kalye at major infrastructure sa kanilang distrito. Marami pong walang trabaho. Ano ang inyong programa para lutasin ang unemployment problem? Employment is a function of investments, and investments is a function of confidence in government. So dapat yung mga long-term infrastructure plans mo, maliwanag, use your first 100 days to try to get the goodwill there, to get stakeholders together para mag-invest dito. Mr. Secretary, reproductive health naman, may mga nagsasabi na flip-flop daw Yeah. yung position, pabago-bago.
Anong masasabi niyo tungkol Kasi ang realization, Howie, you want to have a very, very important program where population is a problem. Pero kung gobyerno ang mag-shape ng moral choice, marami kong kontra. At hindi ka pwedeng gumawa ng programa na ang laki na antemano ng kontra. Kailangan may synergy yan. Kailangan respect moral choice, but the government must support that moral choice. So, hindi kayo nag-oppose doon sa paggamit ng pondo ng gobyerno para sa artificial contraceptives? Hindi. Principle? Hindi. Ang ino-oppose ko lang ay ang gobyerno tuturo na ito gawin mo. Charter change. Magkapareho ba yung pananaw nyo ni PGMA dito o magkaiba? Ganito ang aking pananaw, no? And it's up to the public kung pareho o hindi. Ang constitution natin naman talaga can stand improvement kasi ito reactive. Ngunit, natutunan ko, ang paraan ng pagbabago ay kasing importante ng gusto mong baguhin. Pag duda ang ating mga kababayan sa pamamaraan, tututulan nila ito at sayang lang at magkakaroon lang ng hidwaan. Ang stand nyo sa private armies? Dapat buwagin lahat yan. Ang problema, wala tayong sapat na puwersa na bumuwag sa sustainable way. For example, eto Maguindanao ngayon, 6 na batalyon ng sundalo nandyan at 1,000 bagong pulis. Ang bagong pulis na yan galing sa mga karating probinsya. At ang mga pulis sa Maguindanao, hindi ko naman silang hinuhusgahan lahat, ay nilipat sa ibang mga probinsya. Yung mga probinsya na yon, gusto nila maibalik yung pulis nila. So it's a question, paano mo, pagkabuwag mo, paano mo masusustain yan? Kasi pag lumisan ka, bawasan mo, bibili at bibili na naman yan eh. 36,000 kilometers ang coastline natin, 200 lang ang mga barko ng Coast Guard at Navy, hindi natin kayang protektahan. So resource management problem yan. Sakaling pala rin kayo at kayo'y mahalal, ano pa ang inyong unang gustong lutasin na problema pag Pangulo na kayo? Maraming sabay-sabay kailangan lutasin, yung kalusugan, yung poorest of the poor, yung relocation ng ating mga vulnerable communities, edukasyon. We're running out of time. Kailangan introduce natin ang basic education reform. Supervision of local governments para sila ay maging investor-friendly, environmentally friendly. For example, yung implementation ng Solid Waste Management Act at iba't ibang mga environmental concerns. Sabay-sabay yan, Malu. Hindi ka pwedeng tutok sa isa. Lalo na ngayon, El Nino. Kawawa magsasaka, tututukan mo rin sila. Nagtanong po kami sa Institute for Political and Electoral Reform ukol sa mga plataforma ng mga kandidato. Ang sabi nila, ang medyo kahinaan ng inyong plataforma, parang more of the same. Ibig sabihin, ipagpapatuloy kung ano yung kasalukuyang nagaganap at baka hindi naman lahat yun kaaya-aya o maayos. Parang programang halos hinalaw daw sa programa ng Arroyo Administration. Well, for example, ang pagdudugtong ng NLEX, extension ng NLEX, nandiyan ay SCTEX, SLEX, at saka STAR. We should build on that eh. Sa tingin ko, hindi sayang ang pera. Ito malaking halimbawa. Yung Skyway, hanggang bigutan lang. Ngayon lang dinugtungan. Ang opportunity loss niya napakalaki. At saka ang cost na magmagdugtong na hindi tuloy-tuloy, 3 or 4 times na napipinsala ang ating mga... Yan ang dapat matutunan ng Pilipino. Kailangan may logical continuity in long-term infrastructure. Hindi yung talagang reversal na pabago-bago. Ngayon, sa peace paradigms, kailangan mo mag-adjust kasi nagpapalit araw-araw. Sa political paradigms mo, kailangan mag-adjust ka rin kasi nagpapalit-palit yan at leadership style na yan. Mr. Secretary, marami po sa kandidato natin tubo galing sa mga pamilyang dati nang nasa politika o dynasties. Anong stand ko dito? Sa akin, 50-50 yan eh. Ang individual characteristics naman ang talagang dapat pag-aralan. Pero para mabuwag ang dynasty, sa tingin ko, kung talagang gusto ng taong bayan, nangyari na in recent history, i-capacitate natin ang political parties. Hayaan na natin silang kumalap ng pondo, legitimately and transparently, para magastosan yung mga kandidato na kailangan pambuwag ng dynasties. Kasi it's unfair naman, just by mere fiction of affinity or consanguinity, natatanggal. Dahil dynasty. Oo. Tingnan ho natin yung inyong para sa spirit ng transparency. Sino ba nagpopondo ng inyong kampanya ngayon? Yung Finance Committee ng Lakas Kampi, CMD, sila ang nagpo-pondo niyan. Kilala niyo yung mga tao sa likod nitong finance Sa ngayon, committee sa Finance Committee, mga party officials yan, sa panguna ni President namin, si Miguel Dominguez, no? Ngayon, syempre, ang standing orders ko sa kanila, dahil may disconnect ako dyan, hindi talaga ako nakakatutok,
use their sense of smell as to the smell test is the most important thing. Sundan ko lang yun. Sa nagdaang mga eleksyon na nagiging Pangulo, yung big political contributor, nagkakaroon ng pwesto sa gobyerno, doon sa mga money-making agency pa. Oo. Ikaw ba may polisiya na kung sino man yung mga naging contributor sa lakas na war chest ninyo ay hindi magkakaroon ng pwesto sa administrasyon mo? Ay, natural yun. Dahil magkakaroon na kaagad ng capture, kahit papano. At naprebahan ko na, nagawa ko na rin yan sa DND eh. Marami nga nagtampo sa akin dahil nag-closet talaga ako sa mga transactions, sa supplies. Wala akong kinausap na mga suppliers o whatnot na kinatampo pa nga ng ibang mga tao yun sa akin. Bago pa ho nangampanya, nag-umpisa yung kampanya noong February 9, sa political ads na nakarga sa inyong pangalan, abot daw ho sa lagpas 300 milyong piso. Net na to, wala, pasok na yung diskwento at commissions.